Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, it's 9:05. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa maasim watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of Sa expression. Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. May nga mga kabiyanan, welcome sa isa na naman kaedisyon sang programa Balita Issue kagiban pa sa Radyo Pilipinas. Being pabiyonay ni for this edition, it's March 5, 2026 mga kabiyanan sa ato singa pagpangalagad sa karon yang edisyon. Temporaryo ako nagapungko sa sining programa sa inyong regular anchor si JP Hervas sa ato singa pagpangalagad mga kabiyanan. Update on some information sa bahin sang mga aton sa mga overseas Filipino workers. Dapat kaina sa bahin sang Iloilo Morning ang update iya sa bahin sang siyudad sang Iloilo for those nga gina-profile sang Public Employment Service Office. Si Sir Gab naghatag sang iya niya nga pagpahayag tuhoy sa mga pag-profile sang overseas Filipino workers sa siyudad sang Iloilo. Also, natutukan natin mga kabiyanan ang sabahin sang Department of Migrant Workers through Secretary Hans Kakdak. May mga update kita na akron sa mga iban nga mga gin-repatriate, meaning ginpabalik na sa bahin sang pungsod Pilipinas. Kag subong nga aga mga kabyanan ang aton sinimangin kaupod from Negros Occidental ang ila sining manager sa Public Employment Service Office si Miss Karen Densay, no? Hibalo naton bala sa bahin sang Negros kay nakakuha na kita sang pila iya ka information down Iloilo Province and Iloilo City kay ini ang mga aktibo gid no nga naga-profile sa mga OFW no sa ila sa iya kay may mga ara sila advisory sa mga kabaranggayan nga hatag information no, sa Public Employment Service Office. So sa ining bahin ng ato sa ining pag abi-abi no kay Miss Karen, kay Karen Denzay. Miss Karen, good morning. Good morning, Ma'am Bing, and good morning to all the listeners of Radio Pilipinas. Yes. Thank you, good ma'am ha, for accommodating sa aton sa invitation subong yang aga. And balanta ang karon iyang sitwasyon sa bahin sang Middle East amo ining aton gid number one concern no ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga dapat hilway ang mga OFW sa bahin sang Middle East no kag kun sa mga luyag nga mag-repatriate ginahatagan gid sang favor no sang gobyerno nga makapauli. On the part ma'am sang Peso Iloilo pareho man bala sa iban nga mga local government unit nga naga-profile sa mga OFW ma'am sa inyong area?
Yes, ma'am. In fact, on March 2, no, sa nag-open naman kita, gin-reactivate naman nato ng aton nga Migrant Resource Center, no, o naton kagang aton OFW Help Desk. We are receiving and accepting calls, ma'am, no, from our OFWs, either from abroad or their families in Negros Occidental. And actually, we have na profiled, we have 10 nga na-profile naton nga mga OFWs naton. Ma'am, for sa kabilugan, mga pila na ma'am ang inyong accounting sang OFW sa Middle East, ma'am? We were given actually a statistics, no, by OWA, and currently we have more than 16,000 OFWs from Negros in the Middle East. But actually, may ara nagtawag sa ato no nga 10 pa lang sila nga mga OFWs nga nagtawag sa aton, and 5 of them seeking repatriation, which we already forwarded to OWA, no, sa aton NIR, OWA NIR sa kay Ma'am Lina Moldes. So bali may nanawag na yagali ma'am sa inyo. Yes, in fact, oo, may ara kami may serbisyo ara na. pulo, no. May ara gani one OFW supposedly going to Riyadh, but his flight was canceled dito pa lang sa Hong Kong, no, on his way to Riyadh. Cancel sa Hong Kong. So he has to go back to Negros Occidental and seek our assistance also, no. So ginpaplitihan naman to siya sang local government sang Isabela, and then we will just provide financial assistance coming from the governor, no, Governor Bong Lacson. Yes, ma'am. Aside from the repatriation nga pangunahan sang DMW, of course ang aton sining Department of Foreign Affairs, no, kag OWA, kag local government unit. So mga ang 5 nga to ma'am from Middle East gid. Ang 5 who are seeking repatriation. Oo. Yes, ma'am. Actually, there are 5 OFWs, no, seeking repatriation, which we, as I said, we forwarded already to OWA. Tatlo from Kuwait, 1 from Saudi, and 1 from Qatar. Okay. Oo, amo na siya. So 5 of them. Ang iba niya, they're asking for, since ang flight na cancel, they're asking for assistance, no, sa ilang mga tickets, or gapabalo sila sa diri sa ato, no, sa nila to sa nga situation in the Middle East. And ang iban will just want us to know nga ara lang ang ilang record sa aton. Oo. In case of emergency. So meaning ma'am, bukas ang inyong talatapan, open ang inyong linya for them para mag-contact or mag-assist kamo sa ila? Yes, ma'am. In fact, no, ang aton nga Migrant Resource Officer, no, si April Joy Duran, hasta kagabi nagabaton pa siya sa mga report coming from abroad. Kay may ara kita nga OFW from Qatar nga nagasiki siya immediate repatriation due to nervous breakdown. But we already forwarded it to OWA and NIR, no, through Ma'am Moldes. And also with simultaneously also with the MW. So meaning ma'am, the whole 15,000 nga mga OFW sa Negros, bali sa Middle East na iya ma'am? Or that includes Qatar? Ano nga mga, ma'am? Nga mga basic, may mga iban nga wala na include nga mga country. Ang 15,000 is from Dubai, Abu Dhabi, Oman. Ano pa ma'am nga mga country included sa 15,000 nga ginsubmit sang OWA, ma'am? So far, Riyadh, Jeddah, no, Qatar, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, UAE, Lebanon, Jordan, So Israel, almost all. Iraq. Oo, kabilugan siya sa Middle East.
Oo, oo. So, assistance and sa mga ina. So, ang after ma'am sang ano, after if ever nga ma-repatriate sila, may schedule na sila ma'am for repatriation? Wala pa. Actually, we are waiting. Ganyan, ma'am, no? Kay, di ba nga, ton frontliners are really OMW and OWA. So, sa ato naman nga, and sa provincial government, we are just waiting for any advisories or developments coming from OWA. In era na repatriated, then we'll just receive them and process the financial assistance. So, amo na siyang role, no, is to support the call of the president, no, nga ang aton OFW mag-abot diri sa aton niya sa na Peso. provincial sa province, no, we will just provide assistance through the aton nga programa diri sa peso. Yes, ma'am. So, financial assistance, ma'am, no? Ang ginahatag. Yes, in fact, mayara man gani nagapangayo sang ticket which later on, no, we will address. So, kung financial assistance, mga worth pila na, ma'am, ang usually ginahatag sang province? We have been giving 5,000 to our distressed, repatriated, or displaced OFWs. So, amo na ang assistance na ginahatag and aside from ang 5 to ma'am nga na-mention for repatriation, mga kahapon na siya ma'am or the other day pa, and may mga ara pa ba nga gina-expect ka mo for seeking assistance sa inyo? Actually, ang tatlo, March 3 pa, no? And then last night lang ang duka. And then this morning, wala pa kami may nabaton, but I'm sure may ara gid may manawag ulit, no, later on kay daw kadamo naman hambal nga may mga family sila who wants to be repatriated. Bali, ang help desk yun, ma'am, is it 24 hours? Kaya lain ang timeline, ma'am, sang sa comparing sa ila, di ba? Oo. Actually, as I said, gani kagabi, no, even at 10 o'clock in the evening, no, 10 o'clock, 11 o'clock, we were still chatting kay may ara pa nga from the Middle East na nagatawag ka April sa aton hotline nga gin-provide sa aton nga Facebook sa Negros Occidental and also sa Peso. So, anytime lang nga makakall sila, it will be answered man. And particularly sa Facebook, ma'am, no? Kaya actually, damo ba lang react man sa amon sa number of OFW, no? Nga gin-release ang Peso Iloilo, Dorido, and balanta sa profiling daw damo although nga it's different from the number of OFW nga ara agad siya sa OWA or sa Department of Migrant Workers. So, inyo ma'am, padayon ang inyo pag-assist sa mga OFW. Yes, ma'am. Ang talatapan naton diri sa provincial government, no, of Negros Occidental, open lang and ready to assist our OFWs, no, kung magtawag sila. Yes, ma'am. So, any other thing, ma'am, nga on the part sa sinino sa Peso, sa mga siguro imbitasyon o kung pa advisory para sa mga pamilya man, ma'am, no, sang mga OFW nga ara dira sa Negros Occidental, hindi lang ang mga OFW nga ara sa Gwa o kung sa Middle East. So, sa mga pamilya nila, ma'am, nga ara dira sa Negros, anong mga advisory ninyo? Yeah, for those families naman, no, may mga families abroad, no, especially dito sa Middle East, open lang gid ang aton nga hotline, almost 24 hours a day, and ara na siya na post, no, ang aton nga numbers, duha na siya ka numbers naton, nga makita lang naton sa aton Negros Occidental nga page kag sa aton Peso page. And close coordination man, ma'am, nung inyo sa niyang ginahiwat o kung ginapatuman nga mga siguro hulag or coordination with the Department of Migrant Workers, DMW, and also from also to OWA, ma'am, ang close coordination ninyo. We are closely coordinating with DMW Regional Director, Ma'am Glenda Aligonza, and also OWA Regional Director, Ma'am Riza Moldes. Oh, yes, ma'am.
Ma'am, ma-shift ko gamay kay ti subong is Women's Month, no? May mga activity or may mga participation ang PESO Iloilo sa mga aktibidad sang local government units sang province with regards sa Women's Month, Ma'am Karen? Yes, ma'am. Ang provincial government of Negros Occidental is very active also no in celebrating the National Women's Month. And ini siya galing ang aton mga activities is under our focal person, bala ma'am on God, no? Si Miss Marijon Pavillar Castro. So, ang tanan naton yung mga activities, they are already outlined. But I think we have to, if you want, we can also furnish you with a copy. So may mga participation, may mga pa-contest man kamo ma'am sa mga inyong mga opisina nga decoration sa mga purple or basta may mga purple nga mga decorations, may pa-contest ka mo ma'am, dira ma'am? I think wala, but we were always we are encouraged to wear purple on every Wednesday. Yes, ma'am. Ma'am, thank you. Anything pa nga luyag mo siguro ipalabot man sa mga tagpalamati sang Radyo Pilipinas Iloilo? Go ahead, Ma'am Karen. Thank you so much, Ma'am Bing, no, for the time and for giving us this opportunity to also impart to you about our efforts, no, at the provincial government level. And just want to know our listeners that our hotline, no, is open almost 24 hours a day. And please call us if you need help lang. We already have advice coming from the governor's office, especially from Governor Lacsono and our provincial administrator, Attorney Rayfrando Diaz, no, to really make time and inform them, no, kung ano ang mga developments on the ground. So thank you so much, Ma'am Bing. Yes, thank you good ma'am sa imong nga panahon kag ang inyong linya ara man sa Facebook page niyo ma'am no, Negros Occidental. Anong Facebook? Yes, ma'am. Ano kang Facebook Yes, page? ma'am. PESO Negros Occidental and also provincial Negros Occidental Provincial Government, no. Okay. Aton nga Facebook page and aton nga hotline is 0998-956-9037 and also 0924-109-7705. Okay, sige. Ma'am, thank you sa liwat. Thank you so much, Ma'am Bing. Yes, good morning. Nabatian mga kabyanan, si Ma'am Karen Dinsay, ang manager ng Public Employment Service Office sa Negros Occidental. Balantang mga coordination sa mga local government units, sa mga government agency, no? Hugot in times sa sining mga sitwasyon kung sa diin ang mga apektado o kung posible nga maapektuhan ang aton sining mga overseas Filipino workers nga yara sa bahin sang Middle East. And talking about sining nga mga numbers, balanta progressive iniya no nga mga numbers nga ginahatag sang nanuhay-tuhay nga mga ahensya o ng mga local government mga kabyanan. Particular man sa bahin sang DMW nga kung sa diin kahapon masobra 2,000 to ang ila sa iyang numero nga ginhatag o kung ginpost. Pero sa karon ang dugang sini ang mga ila sini nga ginaatenderan o kung ginhatagan balas ng assistance para kadto sa mga hilway nga lugar no. Subong naman niya nga aga yara sa 299 ang mga repatriated overseas Filipino workers. Inihilway na sila nga nakadungka sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 mga past 6:45 kainasang kaagahon mga kabyanan. So hopefully sa mga OFW naton nga luyag mag-repatriate diin man mga bahin sang pungsod, particular kay ginahatagan naton isang pagtamod sa bahin sang Western Visayas and also sa Negros Island region, particular sa Negros Occidental kay ang aton sining connection no mas madasig no. So amo ina ginatutukan naton sa Radyo Pilipinas Iloilo.
Maghatag lang ako sang pila ka mga pahanumdom. Hopefully, makuha ko naman iya si Miss Cynthia Dario, ang manager man sang Peso Iloilo. Ma-update man kita kung ano ang mga nagaklanabo, kung mga may ara man bala sila, ginhatagan assistance, siniyang sitwasyon sa bahin sang Middle East. Standby. A whisper in the breeze, it calls our name. Across the seas, we are the same. Through tides that rise, through storms that wane, we sail as one beneath the sun. One vision, one ocean, together in motion. We rise, we shine, we reach for the sky. One heart, one dream, through the waters we gleam. As young, we are one till the end of time. The stars above, they light our way from golden dawns to dusky grays. We weave the threads of hope today. With every shore, we dream for more. One vision, one ocean, together in motion. We rise, we shine, we reach for the sky. One heart, one dream, through the waters we gleam. As young, we are one till the end of time. One vision, one ocean, together in motion. We rise, we shine, we reach for the sky. One heart, one dream, through the waters we gleam. As young, we are one till the end of Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Ayan, samot-saring impormasyon na naman ang dumadating sa'yo. Puro naman wit. Sa bilis ng panahon ngayon, mainam na maging mapanuri. Palaging tingnan kung galing sa mga opisyal na tanggapan ang mga mensahe o balita. Para hindi maging wit, always use your wit. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Go and 1, 2, 3, push, pull, slide. Huh? Anong nangyari? In-overwork mo ata lahat ng gamit mo. Nakakasira na ito ng appliances. Maaari ka pa magdulot ng sunog. Mag-overtime pa ang gastos mo sa kuryente. Oh yeah! Para maiwasan ang kahit anumang sakuna, huwag pagsabay-sabayin ang mga nakasaksak, lalo kung magkakatabi ang mga ito. Mas mabuti na ang maingat. Be productive, not counterproductive. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Oh yeah! Work it, baby! Work it, baby! Ho-ho!
Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin Philippine Standard Time, it's 9:31 mga kabyanan sa ato singa pagpangalaga diri sa programa ang balita issue kagiban pa sa Radyo Pilipinas. Ang ato siniya nga pagkigangot no sa Peso Negros Occidental bagugid lamang, but unfortunately luyag tani naton nga pakigbahin man sa bahin sang Iloilo ang Peso Iloilo mga kabyanan, pero busy ang line no. So mag-shift kita dugang man sini sa mga impormasyon nga aton sa nga luyag gibaloon sa bahin sang environment do kay kadamo sa mga aktibidad man sa bahin sang Iloilo Provincial Government ang ligom dulom no ang pag save sang aton sa nga enerhiya, no less than the president kag si DOE Secretary Sharon Garin ang naghambal gani gid no nga dapat kinot kita hindi kita sagi ka gamit sang aton sa diya nga fuel o kun energy mga kabyanan. So sa bahin sa province of Iloilo hibalo naton sa kay Miss Michi Peña Florida ang supervising environmental management specialist sang Penro Iloilo kon Provincial Environment and Natural Resources Office no. Ang aton sa niya pag for quite a while way naton siya mapakigangutan mga kabyanan. So hopefully madamo nga mga impormasyon ang makuha naton. Chi, good morning. Yes, Ma'am Bing, good morning, and sa tanan naton nga viewers and listeners sa Radyo Pilipinas. Yes, happy Women's Month. Yes, happy Women's Month. Yes, pero unahon ko lang Chi no, aside from the activity ninyo dira sa province of Iloilo for Women's Month on the part sang PGNRO, bali for the month of March balan ko kadamo sa mga activity. I'll let you please let it out no kung anong mga activity. Mamati ako na Chi. Go. Okay, so we all know no nga ang month of March is the Provincial Water Awareness Month. So we declare din siya no supported by a provincial ordinance. So may mga series of activities kita na naka-align with this celebration sa atong Water Awareness Month. So also March 22 is the World Water Day. So last March 3 no may mga gin-declare man siya nga World Wildlife Day. So may mga gid-posting kita about sa mga big 5 species no diri sa Panay Island na ano ba lang pwede natong protektahan, ano ba lang mga big 5 species ni nga mga native nga mga species nga ari diri sa aton, wildlife like the Ecclesia,
warty pig, spotted deer, aton mabitang or aton hornbill, and ang aton monitor lizard or ang halo, amo na siyang mga big 5 species no nga ginpost nato nga we need to protect kay gakamat-amat na ni sila kadula. At the same time may naka-line up man kita nga women-led kay we know nga ang March is also a Women's Month. So naka-line up kita sa women-led Limpyo Iloilo this coming March 8. This is a province-wide clean-up or inagin call nato ng attention sang tanan natin bilog nga probinsya sang Iloilo, municipalities, barangay is immobilizing naton by March 8. Wherein ang team naton diri sa provincial capital magaupod sa municipality of Cabanatuan. So ara kita sa barangay Ayaman. So dito matipon ang barangay and mga women's and other groups no nga maga-join sa aton dito sa ceremonial women-led naton sa municipality of Cabanatuan. And next week, this coming March 11 to 13, may ara kita nga hutik sa Kabukira. So this is a sort of IEC. Kumbaga mabaklay bukid kita sa municipality of Leon, sa barangay Bukari, Danao, and Kamandag Leon. Makandak man kita IEC sa mga schools dito, elementary schools, about wildlife, about biodiversity, about water, and solid waste. So different areas when we talk about environment, ang ipalabot natin dito sa communities, sa upland communities. And this coming March 16, may ara man kita nga MOA signing with the municipality of Leganes. May project kita dira about sa ato ng mangrove. May 10 hectares kita, gin-develop 2016. So, subong gina-develop nato na siya as economic park, provincial, Katunggan, ecological and economic park. So, naka-start up na kita construct ang ato nga walkway. So, this is a separate man sa Leganes Integrated Katunggan Eco Park. Iyan niya sa province which manage. So, magamawa signing kita para at least ma-sustain na maintaining natin ang area iga-manage sa province of Iloilo. And this coming March 27, may ara kita solid waste. March 24, may ara kita nga Water Stakeholder Summit. Since kay nagibuligan kita sang Iwari CRS, funded by the Coca-Cola, nga nag-draft kita sang ating Iloilo Waters Integrated Water Security Plan. So, naka-first draft na kita. So, during the Stakeholder Summit, i-presentin natin ang ating nga draft plan on water security. So, different stakeholders ini ang i-invite nato no on March 24 para at least basi may mga ara pa sila nga pwede nga ma-add on make sure nato no availability, affordability and potability sang aton nga water in the entire province of Iloilo. And on March 27 may ara kita Provincial Solid Waste Management Board meeting. So pag-istorya naman natin about circular economy, mga updates no with the different municipalities. And on the 28th, namunin nga ito ng culmination, may ara kita nga Ligong Dulong. It is already the 4th year of our Earth Hour celebration diri sa Barangay Kapitolyo. So this year, nag-collab sa aton, this is in partnership with the DNR Management Bureau. It is a 1 hour mag-switch off kita sa aton nights on March 28 from 8:30 to 9:30 p.m. So far, amo na siyang aton nga mga series of activities na ka-line up in line with the celebration sang aton nga environment, water awareness month. So bali ko na sa pinaka malapit nga petsa March 8 no, that would be Sunday. Siyempre Penro ang mag-lead and this is in celebration sang Women's Day sa March 8 and siyempre pa si Gov makatambong sa sina maka-join. So wala pa naman na-coordinate sa iya. So but we already discussed with the municipality of Cabanatuan together with Mayor Cabanatuan sa nilang environment officer and at the same time sa barangay. So naka-initial discuss naman kami with them regarding sa aton ceremonial women-led Limpyo Iloilo this coming Sunday. So hopefully kung available si Gov, invited man naman siya. Mag-raise man sa aton activity. Sino nag-commit na to join? Kay daw malapit na gid
Oo. So, follow up naman karon si Gov kung available siya this Sunday. Kay interested man ang community nga mag-meet man sa iya na at least mapalabot naman natin sa ila kay the past weeks no naghiwat kita sa Limpyo Iloilo Stakeholders Summit wherein nga number one gid na problem is those basura nga ginapamilin-milin sa aton nga roadside. So nag-commit man to si Gov nga magbulig sa ila about the CCTVs and sa monitoring aspect kung paano pa yun natin papag-on down sa barangay level. And hopefully si Vice Governor no Lian Dibuque maka-join gid. Hopefully no nga maka-join and support sila sa aton nga advocacy. But kung if not man ara man kita no nga at this is na kumbaga na sustain naman ni nato nga program of aware naman sa community at least ano lang natin ma-maintain natin pag sige-sige nila ang ilang activity down sa barangay. Ano ko biya liwat ang March 11 to 13 nga mga activity Chi? So March 11 to 13 may ara kitang magupik sa Kabukiran. Gin-launch ni natin last year no. This is in kumbaga may ara kita nga advocacy nga program masaka kita sa aton ng mga upland communities. Kay sila niya may pinaka-list no nga ginapalabutan gid sang information about especially no about the environment, about the disaster. Kay this is in partnership with our provincial library and the provincial disaster office. So partner ni kami no in terms of ang aton nga signal siguro ni Chi, ang signal mo Chi. Okay, ang aton siniya nga paghulat no sa signal ni Michi. So okay na. Yes, Che. Go ahead, Che. Okay na. Okay na siya, ma'am. Hello. Yes, ma'am. So, kay ang 11 to 13, this is in partnership with sang aton nga Provincial Disaster Office. Kay gina-identify ni nato ng upland communities no nga layo siya bala. At least through ma-aware man sila about disaster, about sa environment, what is going on. So gusto natin din nga mapalabot ang mensahe sa ila and ma-prepare natin ang mga upland communities if ever nga may typhoons, if ever nga may mga landslides, and kung anong pwede nila mahimo in terms of sa kini nga mga disaster nga mag-aabot sa ila. And kay may ara kita nga na-organize ng mga bantay gubat, wildlife enforcement officer, so i-deploy man ni natin sila para at least ang community man dito sa Aklan, matagam-tagaman sila if ever gid man yung illegal activity sila nga ginahimo kay we know nga bawal gid jam makop sa mga wildlife naton, mag-trade, magbaligya. So it's a matter of awareness man dito sa aton yung Aklan community. Okay, so jam-packed no the whole of March Chi, no from sining first week and then until the last week of March no nabilin nga 3 ka adlaw sa bulan sang Marso. So syempre double time ang paghanda Chi. Yes, ang gid kita naka-line up na ini siya kung may mga tao naman kita no personal naman kita nga naka-assign in every activities at least na ano na ni nato naka-line up na ni and kung tanaw nato this is a regular program, regular activity sa PGNRO nga gina-sustain lang nato at least hindi malipatan sa community at least mas sustain nato na when we talk about some environmental programs advocacy na pwede natin ma-implement. Na ang March 18 nga Women's Day ang ina nga date may mga anong mga activity ganito kay ina 24, 27, 28. Yes, 24. Ang March 24 is the Water Stakeholder Summit. Wherein magatipon kita sa mga different stakeholders, arang ating national government agencies, mga bawasa, mga barangay water service area, ang ating mga municipalities, kay i-represent ang ating provincial integrated water security plan. So, ginbuligan kita sinino sang iwari CRS, Catholic Relief Service, about nga makadihon kita sa ating water security plan. So, ipalabot ini natin sa different stakeholders, kay basi may ara pagin nga mga programs, may mga initiatives sila nga pwede natin mapasulog dira sa atin nga
water security plan. Sa Women's Month, Chi, bali sa province of Iloilo, may certain date ka mo nga may activity sa Women's Month? Yes, may ara kita no ang sa Solid Waste Management Board meeting, and right now may ari diri nga display ang Ilonggo, Tiendas Ilonggo. May mga display diri no from the different municipalities, different women's group, different nga mga merchandise nga naga-display diri sila sang ilang mga products no, from the different municipalities. So pwede gid sila diri ka visit, and may mga vegetables. Saan fruits, nag-start and na Chi? everything diri Until makita when? natin. Nag-start, yes, until March 31. March 2 siya nag-start during the opening until March 31. Ang ato nga display diri sa Barangay Capitolio. Sa mga luyag magpadulong sa province, no? Nga mga display dira kag mga from different municipality nga mga Municipalities. MSME. Yes. And gina-encourage mo naman ang mga municipality kay gina-encourage naton diri nga dulaon na naton ang second packaging na plastic. So, nag-invite na kami sa mga municipalities nga nagaobra sa mga eco bags na for sale. So, kay maalat kita diri sa ila sang ilang nga booth. Kumbaga, if ever gid man nga needs ang aton mga buyers, ang mga clients na magkadto diri sa bag. So, dira naton sa booth sang mga municipality nga mga eco bags amo nang i-introduce natin para at least malikawanan ni natin ang plastic cellophane. Na one way man ma-reduce natin diri sa Barangay Capitolio. Okay, ay no ang program sang PGNRO ina no ginagpabasko gid no ang number one ang hindi pala paggamit sang single plastic. Single-use plastic. Yes. So isa ina na kag syempre ang paggamit sang mga eco bag na gid no. Amo inang gina-proponer gid kag di ba may may ordinansa na Chi no. Yes, may ordinance kita no on regulating the use of single-use plastic, and gina-push gid natin ang mga balik-alat. That's why with the help man sang UNDP sa aton nga circular economy nga project right now. So may araman kita sa community no nga gin-train nila paano pag ma-improve makanami ini, especially nag-dry run kita with the tarpaulin. So I know nga way back 2020 nag-start na kita sang mga tarpaulin, sang upcycling sang tarpaulin. So subong may nag-help na sa aton sang United Nations Development Program nga mapa-improve pag-gid natin, mapanami, mapapag-on pag-gid natin ang mga eco bags out of these mga materials. Yes. Chi, thank you Gid katamo sa mga information ko, isa-isahon ko lang sa report. So thank you Gid very much sa imong panahon kag Yes, mga detailed no nga mga information sa mga activities sang province of Iloilo through the Provincial Environment and Natural Resources Office. Paagi sa imo Chi. Thank you Chi. May mga luyag ka pa nga i-remind or paalala, no? Remind or advisory down PGNRO. Go ahead, Chi. Naotod ang aton siniyang line naman kay Mitzi, no? I know sa bahin sang ila siniyang office. But, yes, Chi, go ahead, Chi. One last few minutes. Go. Yes. Okay, so thank you so much, Ma'am Bing. And nagapangabay gid ako no sa bilong nga probinsya sang Iloilo, especially no this coming March 8 sa aton nga women-led Limpyo Iloilo. So hindi lang ni siya sang mga women, but tanan gina-encourage naton nga to join, to participate sang aton nga pagpanglimpyo sa bilong nga probinsya sang Iloilo. Thank you so much, Ma'am Bing, and mayong aga sa aton tanan. Yes, good morning. Good morning. Good morning, Gideons. Salamat kay Michi Peña Florida, ang Supervising Environmental Management Specialist sang Provincial Government Environment and Natural Resources Office. For quite some time, no? Ang iya siniya nga paghatag sa aton sa mga aktibidad for the month of March. Sa aktibidad nga kung sa diin nakalinya gid no, and in relation man sa karon nga ginasaulog naton ang Women's Month, and particular man sa ila gid nga mga spearhead no nga mga programs sa bahin sang palibot. Ang aton nga oras 9:49 mga kabyanan.
Luyag lang naton i-remind man no ang mga aton siniyang nga mga nakatutok man sa programa, particular sa mga overseas Filipino workers naton, bukas man ang mga nanuhay-tuhay nga Public Employment Service Office, hindi lang sa Iloilo, hindi lang sa nakip na dang Iloilo City sa Iloilo, and also sa Negros Occidental. Hopefully may mga iban pa no na pwede naton makuha sa mga provinces of Guimaras, also from Aklan, Antique, and Capiz. No, I know busy ang mga linya sini sa mga Public Employment Service Office sa pag-akomodar, no, sa paghatag bulig sa mga nagakinahanglan gid nga mga OFW naton nga yara karon sa hindi maayo nga sitwasyon bangod man sang conflict and pagpamomba sang Iran sa mga nanuhay-tuhay nga mga pungsod sa bahin sang Middle East, mga kaabyanan. So ang mga aton sa diya nga luyag nga i-remind man sa sa gilayon no nga pakig-angot sa mga Public Employment Service Office. May mga Facebook pages man ina sila, mga kaabyanan. Kag bukas ini sila 24/7. Sana unagan inaton nga pagpakigangot sa bahin sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sang Iloilo. They coordinate ang koordinasyon Manila sa bahin sang OWA with through PESO Iloilo, and also sa DMW kung Department of Migrant Workers. Dali na lang anay ako kutob, mga kabyanan, sa sininga pagpangalagad sa programa. Mga partners ko sa technical side sa studio, si Alan Defante. Sa bayan sa transmitter, si Pipoy Magallanes. Sa akon man pagpungko temporaryo diri sa programa nga anchor ni JP Hervas. Salamat gid sa amon sa niya nga mga napakigangutan sa kay Karen Densay, ang manager sang PESO Negros Occidental. Also sa PGNRO Iloilo, si Miss Michi Piña Florida sa aton sa niya pagdulong sa inyo sa sining programa. Ginaimbitar ko kamo sa mga balita lokal. Next sa akon sa nga programa, akon sa amon nga program nga balita issue kag iban pa ang tukib no with Mary Hope Torrichante, and sa hapon, mga kaabyanan, ang balita sosyal ang alas 2 Bantay Banwa, and also ang programa sang ISATU, ang Hello ISATU, and also sa alas 4 ang Headliners Boss. Pilipinas, salamat. Ako naman si Bing Pabiana. Maayong aga. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
radyo.